Patuloy na ginugunita ang ika-100 taon ng kamatayan ni Doña Teodora Alonso, ang nanay ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Bilang bahagi nito, pumunta ang mga kaanak ni Doña Teodora sa mga lugar na naging parte ng kanyang buhay. Kabilang na ang Colegio de Santa Rosa sa Intramuros, kung saan nag-aral si Doña Teodora. Nag-alay din sila ng mga bulaklak sa rebulto ni Rizal sa Luneta. August 16, 1911 nang mamatay si Doña Teodora sa isang bahay sa Binondo, Maynila. At ayon sa kanyang mga descendant, si Doña Teodora ay simbolo ng isang huwarang ina at asawa. Kami naman ng pamilya ko ay nagagalak na sa anibersaryo ng kanyang kamatayan ay naalala siya bilang ulirang ina ni Dr. Jose Rizal. Siya talaga ang actually unang modernong babae kasi siya ay malaking tulong sa asawa niya. Ang asawa niya ang nagtatanim, nag-aani. Siya naman ang nagmamahala sa business. Chika Minute! Naka one-on-one interview na ating kapusong si Grace Lee, ang Korean actor at singer na si Kim Yoon-jung. Nagkwento ang Korean heartthrob sa kanyang interests at maging tungkol sa kanyang pamilya. Yan ang chika ni Grace Lee. Hindi lang pala sa kanyang acting at singing career, nakafocus ang Korean heartthrob na si Kim Hyun-jung. Pati kasi sa sports, interested siya. In fact, he gained muscles nga raw by playing soccer. Kung iimbitahin siya ng mga askas, maglalaro ba siya with them? And he said for sure. Pero may drawback rin pala ang pagiging famous niya. Sa gitna kasi ng kanyang series of tours and projects, hindi niya masyadong nakakasama ang kanyang family. How often do you get to see your family? 가족 몇 번이나 보세요? 저는 1년에 가족을 많이 Pero kahit hindi niya madalas makasama ang kanyang family, meron daw laging pabaon sa kanya ang kanyang mommy. Is there anything special that your mom packs for you every time you go out of the country? 어머니께서 김치 정도는 Sinabi rin ni Kim Hyun-jung ang dahilan sa likod ng pagtulong niya sa organization na Abiertas House of Friendship na para sa single moms or unwed mothers. 무대에서 저는 노래하는 모습이고요. Gusto lang talaga ibalik niya ang pagmamahal na natatanggap niya from his fans here in the Philippines. Kaya niya ginagawa ito. Actually, narinig din niya na meron tayong kakulangan sa sex education dito sa Pilipinas. Kaya gusto niya rin tulungan ang mga single mothers out there. Grace Lee, updated sa showbiz happenings. At yan po ang may init kong chika this Friday night. Happy weekend mga kapuso. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Itinanghal ang inyong Kapuso Network na Outstanding TV Station sa VACC o Volunteers Against Crime and Corruption Awards. Ang iba pang programa at personalidad ng GMA Network pinarangalan. Hindi lang ng VACC, kundi maging sa The Lasallian Scholarum Awards. Tumutok si Lea Alvis. Muling kinilala ang GMA Network Incorporated ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC bilang haligi ng criminal justice system. Sa 13th founding anniversary ng grupo, umani ng iba't ibang parangal ang mga programa at personalidad ng network. Ang GMA7 ang itinanghal na outstanding TV station ngayong taon para sa patas, wasto at makabuluhan nitong pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Outstanding television program naman ang State of the Nation with Jessica Soho at ang host nitong si Jessica Soho ang outstanding TV host. Si JP Soriano kinilala bilang outstanding television reporter. Para sa radyo, iginawad ang outstanding radio station sa DZBB. Outstanding radio host naman si Mike Enriquez. Pinarangalan din bilang outstanding radio reporter si Carlo Mateo. Pinuri rin ng VACC sa naturang awards ang anti-corruption campaign ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang parangal tinanggap para sa kanya ni DOJ Secretary Laila De Lima. Nangako naman ng GMA News na ipagpapatuloy ang pagbabalita nitong walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At nagpapasalamat tayo sa VACC sa parangal na binigay nila sa atin ngayon at sa lahat naman ng mga pagkilalang binibigay sa atin. Nagsisilbi lamang itong inspirasyon na ipagpatuloy ang ating paghahatid ng balitang walang kinikilingan at paghahatid ng serbisyong totoo. Nanguna ang mga dokumentaryo ng Eyewitness sa pinakahuling The Lasallian Scholarum Awards. Itinanghal na outstanding televised feature story on youth and education ang storya ni Sandra Aguinaldo na Pasan-Pasan.
Tungkol ito sa mga batang may kapansanang pursigido pa rin sa pag-aaral. Finalist din sa parehong kategorya ang Baka sa Paan na dokumentaryo rin ni Aguinaldo. Layo ng awards na isulong ang paggawa ng mga storya na malapit sa mga isyu ng kabataan at edukasyon para raw mamulat ang publiko at mga leader ng bansa na suportahan ng kabataan. Nagpasalamat naman ang bumubuo ng programang Eyewitness na mas lalo raw pag-iibayuhin ang paggawa ng mga makabuluhang dokumentaryo. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy ninyong tutukan ang 24 oras weekend sa Sabado at Linggo. Sa ngalan ni Mel Tiangco, PR Kanghel at Pia Guanyo, mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Mike Enriquez at ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.